Shalom! Good morning and good day sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Maasa po tayo na kayo po ay nagkaroon ng magandang tulog para sa aming mga ka-time zone dito po sa Hong Kong, China. Ito po si Pastor Rene, ang mensahero ng Panginoon para sa araw na ito. Maasa po tayo na itong ating daily devotional ay naging pagpapala po sa inyo at sa maraming tao na inyo nang nabahaginan. Maraming salamat po. At ngayon po ay January 6 and it's Wednesday morning, 6:30 a.m. ng Wednesday, January 6 dito po sa aming broadcast area sa Hong Kong, China. At maganda po ang topic natin sa araw na ito. At ang topic po ay, if you want to live, give your life away. If you want to live, give your life away. Yan po ang ating pag-uusapan na mensahe sa ating devotional. Pero akin pong inaanyayahan kayo, ating mga giliw na sumusubaybay at tumatangkilik na pwede niyong i-share ang ating broadcast sa inyong FB friends. At pwede rin po kayong pumunta sa YouTube kasi meron tayong YouTube channel, JLG Space TV. At kapag nandun kayo sa ating YouTube channel ay pwede kayong mag-subscribe and also press the notification bell upang ang mga future uploads ay ma-notify po kayo. At maraming salamat po. Ako po ay nagpapasalamat na binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na araw-araw makakatanggap ng mga espiritual na biyaya. Yan nga po ang ating topic mamaya. If you want to live, give your life away. Gusto nating mabuhay, ay ating ialay ang ating mga buhay para sa iba. Yan po ang principle na ating pag-uusapan mamaya-maya lamang. Pero bago po ako magsimula sa pagtalakay sa ating napakagandang topic, ay inaanyayahan ko kayong samahan ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, nagpapasalamat uli kami dahil ito ay isang masaganang araw, isang mapagpalang araw para sa bawat sa amin. Again, umaasa kami ng pagbuhos ng masaganang biyaya sa bawat isa sa amin. Maranasan namin ang iyong dakilang presensya. Marinig namin ang iyong tinig at lumakas kami sa mga salitang tatanggapin namin. Ibigay mo sa amin ang banal na espiritu, i-anoint kami, ang aming pandinig, ang aming kaisipan, ang aming puso, upang ang lahat ng inihanda mo sa araw na ito ay magsilbing pagpapala sa aming lahat. Maraming salamat po. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. So, dadako tayo sa ating topic ngayon. If you want to live, give your life away. At iugnay natin ang ating key passage sa ating topic na hango mula sa Hebrews chapter 6, verse 10, ng NCV Bible. Hebrews 6:10, God is fair. He will not forget the work you did and the love you showed for Him by helping His people. And He will remember that you are still helping them. Purihin ang Panginoon. So, yan po ang pinaka key passage natin
in connection po sa ating topic ngayon. If you want to live, give your life away. God is fair. At hindi makakalimutan ang lahat ng ginawa natin, ang lahat ng paglilingkod na ginagawa natin, ang lahat ng pagmamahal at pag-ibig na ipinapakita natin sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang mga anak. And He will remember that you are still helping them. Ibig sabihin, yung last line po ay yung continuity ng ating ministry sa pagtulong o pagbibigay ng ating buhay sa ating mga kapwa mananampalataya. And He will remember that you are still helping them. Sabi po ng Hebrews chapter 6 verse 10. We are all given the same number of minutes in a day. Wala pong mas nakakalamang, walang mas kakaunti ang oras sa lupa, sa mundo, o hindi dahil hindi ako naglilingkod ay mas maikli ang oras na binigay sa akin ni Lord, at sa isa naman na naglilingkod sa Diyos ay mas mahaba ang ibinigay na araw sa Kanya o mas maraming sukat ng oras ang ibinigay sa Kanya. Hindi po. We are all given the same number of minutes in a day. So meron tayong 24 hours a day at pare-pareho tayong 24. Wala pong may 23, may 20, may 25. Pare-pareho po tayo. And we are all given the same goal. Isa po ang goal natin, to become more like Jesus. Yan po ang aking layunin sa puso ko, sa buhay ko, na yung aking oras, ang aking panahon, araw-araw, ay ang aking goal, ang aking layunin, ay to become more like Jesus. Hindi po to become like Jesus, kundi hindi po to become Jesus, kundi to become more like Jesus. If I were to describe Jesus in one word, it would be this: unselfish. Yan po ang pwedeng isang salita para sa akin, isang salita na pwedeng maglarawan sa ating Panginoong Jesus. Siya ay napaka-unselfish. Siya po ay selfless. Hindi po siya selfish. So, for you and me, the whole goal of life is learning how to become more and more unselfish, because to be unselfish is love, and Jesus is love. Di po ba? So, yan po ang goal ng bawat sa atin. Ikaw at ako, ang ating goal sa buhay ay matutunan nating maging unselfish, dahil ang ibig sabihin ang unselfish ay pag-ibig. At binigyang kahulugan po ng Biblia na God is love, Jesus is love. So kapag tayo po ay nagiging unselfish, na ipapakita natin ang mismong karakter ng ating Panginoong Jesus. Amen? At napakalinaw naman po sa ating binasa kanina, God is fair. He will not forget the work you did. Amen? And the love you showed for Him by helping His people. Wala pong sayang, wala pong natatapon na effort kapag lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin sa pamagitan ng pag-ibig at ipinapakita natin sa pamagitan ng pagtulong sa ating kapwa-tao. At hindi makakalimutan niya ng Diyos, hindi niya makakalimutan na ito ay isang continuous ministry or thing na ginagawa natin. At siyempre, our reward in heaven is going to be based on what we did here on earth.
Wala na tayong gagawin sa heaven para i-reward tayo. Lahat ng ginagawa natin, ang reward natin sa heaven ay base sa kung ano ang ginawa natin dito sa lupa. Kaya napakarami nating opportunity na makagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Napakaraming opportunity na makatulong tayo sa mga nangangailangan. Napakaraming opportunity na tayo ay maging unselfish. Dahil lahat ng ginagawa nating ganyan dito sa lupa ngayon ay diyan po ibabase ng Diyos ang ating reward o ang ating mga rewards sa langit. Amen? One day, we are all going to stand before God. Darating po yung araw na yan. Darating ang isang araw na tayong lahat ay tatayo sa harapan ng Diyos. And He is going to say, what did you do with what you were given? Do you want to say, well, I made a lot of money, retired, and died? Yun ba ang gusto nating isagot sa Diyos? Kapag tinanong niya na ano ang ginawa mo sa mga bagay na ibinigay ko sa iyo? Ano po bang ating isasagot? What did you do with what you were given? Ay isasagot ba natin tayo ay naging successful dito sa lupa, marami tayong kinita, marami tayong pera, retired na tayo sa trabaho, tapos nawala na lang tayo sa lupa, namatay na tayo. So, you were put on earth for more than that. Amen? Higit doon ang layunin ng Diyos kaya tayo nilagay sa lupang ito. Higit sa pagtatrabaho at kumita at magpundar na material na bagay na samantalang alam din naman natin na hindi naman natin dadalhin kapag tayo ay tinawag na pauwi ng Panginoon or kapag siya dumating na. I'm not saying na masama ang magtrabaho at kumita at mag-impok o mag-ipon na material na bagay, pero tandaan natin, hindi lang po yan ang goal na meron tayo kaya tayo nilagay ng Diyos dito sa lupa. Amen? You were put on earth for more than that. Instead, ano dapat ang ating gagawin? We live unselfishly and we give ourselves away for others and the kingdom of God. So yan po dapat ang kasama dun sa ating pinagkakaabalahan. To live unselfishly, yung mamuhay tayong hindi tayo makasarili, kundi ang buhay natin ay para sa iba. To give ourselves away for others, yung other-mindedness, and yung ang existence natin ay for the kingdom of God. Then, you will be able to say to God, I gave it all, Lord. I'm laid bare. Everything I have and am, I give it away for the gospel. Sino kaya sa atin ang alam niya sa puso niya? O confident siyang sabihin ang mga sagot na ito? Na Panginoon, ang lahat ng binigay mo sa akin ay ibinigay ko rin lahat. Ang lahat ng meron ako ay ipinagkaloob ko din lahat alang-alang sa gawain mo, sa pagpapalaganap ng iyong salita sa lupa habang nandito ako. Dapat makita natin na ang layunin ng buhay ay hindi lamang po mag-aaral at makapagtrabaho at kumita at makapagkamal ng salapi, magkaroon ng magandang buhay, makabili ng mga material na bagay. Okay po yan, wala po tayong problema diyan. Pero kung yun lang ang ginagawa natin at na-miss natin na kaya tayo dinala ng Diyos sa lupa, sa mundong ito, ay dahil
meron pa tayong mas higit na layunin maliban doon sa nauna kong sinabi. At ang mga layunin na ito ay mga espiritual. Binigay na natin ang lahat sa Diyos, nilay down na natin ang lahat sa Diyos, ang lahat ng meron tayo ay nagamit para sa expansion ng God's kingdom. Kasama dapat sa ating pagiging unselfish, yung mga bagay na yan. And one of the most significant things you can do with your life is to give it away. Lagi kong sinasabi, ito nga, marka ko na nga po yung statement na walang nawalan na nagbigay. Walang nalugi na nagbigay ng buhay sa Panginoon. Maalala niyo po sa isang topic natin sa devotional, hindi natin kayang higitan ang ibinibigay natin sa Diyos, hindi natin kayang higitan ang Kanyang ibinabalik sa atin. Laging mas higit ang balik ng lahat ng ibinibigay natin sa Diyos. Amen? If you give your life, you will find it again. If you withhold it, one day you will lose it. So to be generous with what you have been given, including your money, including your resources, including your time, including your talent. Amen? And God says clearly that when there is no service or generosity, there will be no reward in heaven. Punong-puno po ang Biblia ng mga salita katulad nito. Mga statement na kapag wala tayong isinamang service kay Lord, walang isinamang generosity sa mga ginagawa natin, sa mga regular na ginagawa natin, ano naman pong expectin nating reward natin sa heaven? Is that how you want your time on earth to end? Yan ba ang gusto mong pagtatapos ng buhay mo sa lupa? Yan ba ang gusto mong istorya lang ng buhay mo sa lupa, kapatid? Na nabuhay ka para sa iyong sarili lamang, hindi ka nabuhay para sa iba. Kaya nga very powerful yung binasa natin kanina sa Hebrews chapter 6 verse 10. God is fair. He will not forget the work you did and the love you showed for Him by helping His people. And He will remember that you are still helping them. So make your time on earth count for eternity. Hallelujah. Make your time on earth count for eternity. Isipin natin na meron pang buhay after this. Na yung buhay natin after this temporary na buhay dito sa lupa ay eternal, eternity. So make your time on earth count for eternity. I-prepare natin yung ating eternity sa pamagitan ng ating mga ginagawa ngayon. Help people come to know Christ. Discover their purpose for life. Grow them in their maturity. Find their ministry. And serve in their mission in the world. Yan po dapat ang ating tulong na nadadala, na naibibigay sa ating mga kapwa mananampalataya. O sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoong Hesus, tulungan natin sila na makilala din nila si Kristo. Kasi kawawa po sila pag wala silang Kristo. At least tayo, na-meet na natin, nakatagpo na natin, natanggap na natin ang Panginoong Hesus. So dalhin natin sila sa Panginoong Hesus, makilala rin nila ang Panginoong Hesus, madiskubre din nila, matuklasan nila ang layunin ng buhay. At sila ay lumago sa kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos. Matagpuan nila anong papel nila sa body of Christ.
at makasama natin sila sa paglilingkod sa mundong kinalalagyan natin. Tandaan po natin mga minamahal, when you give your life away, life takes on new meaning, new joy, and new excitement. Amen? Kapag ibinigay natin ang buhay natin sa Diyos, anong ibig sabihin nun? Ang ating buhay ay magkakaroon ng panibagong kahulugan. Ang ating buhay ay magkakaroon ng panibagong kagalakan. Ang ating buhay ay muling magkakaroon ng pagsigla. Amen? So let's give our life away. Amen? At yung giving our life away ay sa pamagitan ng iba't ibang kaparaanan. Yung marami kasing tao na ngayon na kumikita naman na nagkakaroon na ng buhay pero nakalimutan nila na meron palang mas malawak pang dahilan kung bakit sila dinala ng Diyos sa lupang ito, sa mundong ito. So when you give your life away, you begin to fully live. Amen. Pag ibinigay natin ang buhay natin, saka lang tayo makakapagsimula na magkaroon ng makahulugan na buhay. Huwag mo sayangin ang buhay mo, kapatid. Ibigay mo sa Diyos. At hayaan mong gamitin ng Diyos ang buhay na yan. Amen. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. So this time, i-declare natin ang ating araw-araw pong declaration. Ito pong ating prayer. Sabihin natin, Heavenly Father, when I give my life away, life takes on new meaning, new joy, and new excitement. When I give my life away, begin to fully live. Thank you, Lord. Amen and amen. Praise God. So yan po ang ating declaration, mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya. Manalangin po tayo. O our God in heaven, salamat po sa principles na itinuro mo uli sa amin, sa mga katuruan na hindi po nasasayang ang anumang binibigay namin. Ang aming time, ang aming talent, ang aming treasure. Sapagkat never na mahigitan namin ang mga bagay na tatanggapin namin. Pag kami nagbigay, laging mas mataas, laging mas masagana ang balik sa amin. Pangako mo yan, Panginoon. Pag binigyan namin ang aming buhay, masusumpungan pa namin uli. Kapag ito'y ipinagkait namin, mawawala lang ito sa amin. Turuan mo kami na may bigay ang aming buhay sa iyo sa pamagitan ng pagpapakilala sa maraming tao ang patungkol sa pagliligtas ng Panginoong Hesus. Matulungan namin silang lumago sa kanilang pananampalataya, matuklasan ang kanilang bahagi sa iyong katawan, at maging kasama namin sa pagganap ng mga layunin mo. Maraming salamat, and I pray sa lahat ngayon na mga nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa aming daily devotional. I pray for blessings right now again. Ang araw na ito ay araw ng biyaya at pagpapala para sa aming lahat. Maraming salamat po, O Diyos. I release right now your healing power sa lahat po ng may sakit karamdaman, ay makaranas sila ng kagalingan ngayon sa pangalan ni Jesus. And I pray na lahat po na may mga pangangailangan makaranas ng inyong dakilang probisyon. Sa mga nanghihina ay makaranas ng panibagong pagsigla at kalakasan sa kanilang katawan. Maraming salamat po. Sa iyo namin inialay ang araw na ito
sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. So mga kaibigan, kagalakan ko pong makapagbahagi uli ng dakilang salita ng Diyos. Kita-kita po tayo mamayang 1:00 ng hapon para sa ating Wednesday edition ng Hope Hour. At ang inyong lingkod po ay pansamantalang nagpapaalam. Nag-iiwan ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan ng Diyos. God bless us all and Shalom.